Wala ating galawan because of the Eternal Guard. And with that, na-wipe out nila ang TLPH. Nakita natin kahapon to, laban sa Aurora there. Finding the angle. Wala siya doon. He's there. Nandun yung setup, makukuha pa nila yung Lord. Late pa yung diversion ng TLPH JP. Pwede siyang maabol ito ng Glorious Pathway pero nakalabas na ang mga beasts. Tapos na yung party, nakuha na yung Lord. Mapapanood natin sa replay kung paano nga ba nangyari itong setup na to. Grabe naman yung ginawa doon talaga ni Derek. Pagkatapos makulong, sunod-sunod nagbagsakan yung skills na meron habang si Shizu as well as si James Banks nandun sa likod just free hitting. And with that, nasisecure na talaga yung damage capability nitong si Shizu kasi 1049 standing niya. At parang ganun lang, nawala din ang vision lead ng TLPH mula 5,000 to negative 100. At hindi pa nga tapos itong mga plays na gagawin. Pero diversion play doon sa may Pixel Brush, wala pa lang tao. Carl Tizzy nasa likod na. Magamit lang ng Glorious Pathway pero wala na yung electrifying beats. So Liquid Philippines, makakadepensa sila sa may middle lane, mapapatumba nila yung Lord, pero kailangan nila depensahan yung Lord Wave sa itaas. So maiiwan yung middle lane, hawak na ni Der at ni Kekedot, yung access, yung lalakaran ni Oheb, at pati na rin ni Carteezy. So tutumba na yung Torre sa gitna. And within 2 minutes ay talagang nagbago ang kapalaran ng AP Bren. Biglang pumuso ang mga bees dahil kitang-kita na rin yung damage na binabato ni Shizu on that Ranger. Pero syempre hindi malalabas ang mga yun kung hindi dahil sa napakagandang setup ni Dare at Kekedot. Siguro medyo ang nahihirapan lang din ng TLPH dito ay compared to game number 1, wala silang pang crowd control na mambabato and mang-display sa frontliners ng AP Bren. Same naman yung ginamit ni Der na hero pero mas maganda yata yung nangyari ngayon. Nabaril! Glorious Pathway wala dito kay JP. Pero makikita na si Carteezy na control ng Eternal Guard. Tutumba na si Young Goat and TLPH. Takbuhan na! AP Bren humahabol pa! Conceal mula dito kay Kekedot. And makikita na si JP dito na yung mga fist crack. Pero may revitalize na ginamit dito. Disiplina, sabi ng AP Bren. Carl Tizzy lamang ang babagsak, wala pa namang Lord. TLPH from a very huge gold lead, around 6,000 ay nabaliktad pa nga ito ng AP Bren at kontrolado na ng AP Bren ang mapa. At tuloy-tuloy lang kanilang pagkuha ng mga jungle camps ng TLPH dito habang hinihintay yung susunod na Lord. At pakiramdam ko, no, Anti, yung sunod nating Lord, the Luminous Lord, doon talaga natin makikita kung sino aangat sa laban na to. Unti-unti nang masaselyo ng Luminous Lord kung ano ang mangyayari kasi dalawa lang yan eh. Kung sino man yung makakakuha ng Lord, ang tendency ay ma-wipe out nila yung kalaban or sila yung ma-wipe out kung hindi sila magiging maingat. Now, for AP Bren, sila dapat ang magko-control ng Lord fight ito considering na ngayon, mas malaki na yung hawak nila sa mapa and sila yung may capability na mag-start ng teamfight with their Atehem. 10 seconds bago lumabas ang Luminous Lord. Kung wala pa namang pumipwesto sa dalawang upunan at naghahanap pa rin sila ng pwede nilang gawin na play. Tandaan natin, TLPH pa rin naman ang may hawak ng trigger na humanap ng play via the diversion. Pero may flicker si Dare in 30 minutes or 30 seconds rather. At napakalaking bagay po niyan for AB Bren. Pag nanalo sila dito, may flicker siya in 30 minutes. Baka meron sa next game. Tama. Totoo naman, 30 seconds yung totoong timer naman dito sa game na ito kung saan pwede siyang gumawa ng isa na namang manual. Nakasilip sila dito, hahabulin siya ni JP at na rin Sanford. Pero Carl Tizzy, kita rin naman ni James Banks, sumasayaw sa harap ng Lord. Kailangan na lang pantayan kung saan lalabas ng diversion and sobrang disiplina ng AP Bren. Hinihintay muna rin diversion pero Glorious Pathway doon sa may bandang likuran. And ginamit tayo yung Beast Form Shizu. Naipit ni Sanji, Avatar the Guardian, doon sa may bandang kaluwa. Pero wala nga si Shizu pero si James Banks makakakuha ng Lord. Tutumba rin si Carteezy pero lumalaban pa ang TLPH double kill para kay Sanford. Yung damage ni Mupasa ay napakasakit. Napakaraming hayop dito sa side ng TLPH, hindi lang kabayo. 1-4-3 na naging exchange. Saan ka makakakita? Si Oheb yung dinala doon sa Sa likod. likod, grabe! And with that, dalawa sila ni Sanji na pumupukpok doon kay Shizu. Nakuha man ng AP Bren yung Lord ng laban na to. Hindi nila mapapakinabangan kasi nakakuha ng 3 trade na tao yung TLPH. Napaka-intense ng ginagawa dito, the Glorious Pathway. JP, mukhang sila pa nga makakapag-push at makakapag-back na rin naman na neutralize din lang agad ang Lord. And here comes the diversion play. At magda-diversion na rin tayo papunta sa replay na ito na hatid na rin ng ating mga sponsors. Ano ba yung nangyari dito, Auntie? Makikita natin ito yung binabanggit ni Womi kanina na pinadala sa likod. It's ni Sanji, itong si Oheb. And
kapag dalawa sila laban sa nag-iisang sinusubukang mang-micro na si Shizu, which is the main damage dealer right now of AP Brent. Sneaky play mula dito sa TLPH. Pero lamang pa rin sila sa minion wave management sa JP rito. Nararamdaman yung damage output ng Granger. Alakan Tutong sa pa Ray! tayo, pero close pathway. Gamit ng TLPH. Ito ba rin naman si James Fox. Eternal Guard na gamit na pero hindi kakasa sa proper target. Shizu, sa may batang likuran, Cartesi, hindi niya kaya patayin yung Granger. The moves! Tahimik lang si Shizu pero buhay pa rin siya. And TLPH, they lose too. Wala yung jungler, wala yung roam, pero jungler lang din yung nawala sa AP Bren. It's now a 3v4 scenario. Depensa ngayon ng TLPH and look at the poke damage coming in from Shizu. Mukhang nahuli kanina si Owe pero nabuhay naman via the lifesteal. Anti, looking at what's happening right now, papunta na tayo sa 16-15 minute Yes. mark. Ano na ba ang win condition for both teams? Again, kailangan makakita ni Sanji ng opening na makabibigla sa AP Bren kasi yun yung nawawala right now. If any, ang unang nagsiset up talaga ay si Der. Hindi pa nila napapabagsak yung badang up until this point kasi wala nga silang pang lockdown. Kung meron man silang pang lockdown, hindi enough yung nagiging damage output nila kasi nandun na agad nakasuporta yung mga membro ng Beast. Oo, at natutunaw na nga rin si JP sa harapan ng unang damage Yeah. ng AP Bren. And look at this, number 1, si Shizu in terms of damage dealt in this game. Pagsama ng mga poke, pagsama ng mga burst mula sa Rhapsody, yan ang makukuha mong numero. Gets 50,000 damage so far in this game at lalabas na nga ang ating third Lord of the game. For AP Bren, nakadalawang Lord na sila. At pakala naman sa TLPH, matapos nila makuha ang 3 pagong sa larong ito, ay wala pa pala silang nakukuha na Lord. Grabe itong Granger ni Shizu. Unli pala, nakita natin kanina dalawang Rhapsody lang. Magkasunod. Napatumba niya yung Hylos. And yun yung naka-revitalize pa yun na under the glorious pathway. So hindi na ganun ka saya kalaban yung Yung Granger ni Granger. Shizu ngayon kasi ang hirap na niyang lapitan. Feeling ko nga kailangan ipadala nila lahat eh. Oo. Sa likod, Oo. tapos makikita nila si Shizu. Dito na nakataya ang laro para sa parehas Nakapindot, na kupunan. Kailangan Pailaw. pumindot, kailangan Oy, ng oy, 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 oy. impormasyon. Kompleto na rin ang James battle spells Fox? ng AP Bren pero si Oheb Ay, Oh! pa! Binaril! Binaril ni Shizu, nakaamoy! Oheb. Naamoy niya si Ohib dito. Hindi pa naman tatanong yung Gadot-Kacha. Medyo didisiplina lang ng AP Bren. O yan, hindi pa naman din experience si Owe pero nagamit niya ang kanyang heavy crossbow. Na lifesteal lamang ng bahagya. Ang impormasyon ngayon ay nasa kabilang Gedli. Ang kupunan ng AP Bren at alam din ng TLPH kung nasaan sila. Cartesi doon sa may bandang likod. At mukhang yung poke ay tatama naman mula dito kay Shizu. At Lord, sino Sin? nga ba makakuha nito? Glorious Pathway, yung knock-up ng Lord. Sobrang laki nito. Pero sino makakuha ng Lord Cartesi na zone? And it's James Fox getting the Lord objective Okay. here. Tutumba si Der. Pero si Ohib sa may batang likuran. Mapapag No, Jones no! and mawawala na rin. Alaka! Si Shizu. James Fox lumalaban pa. Pero may winter crown play. Kung magkakaroon dito mula kay Suyu. Pero naiiwan na siya sa unahan. Immortality. Binibili niya lahat ng kailangan ng bilhin. Yung oras, yung immortality. Pero hindi sapat. TLPH with still 4 members alive. Si Keketot lang ang dedepensa. 1,000,000 man ang galaw ni James Fox. Isang buong kupunan naman ang kailangan nilang depensahan. AP Bren, si Kekitot lamang ang hawak ng bangka. It's the goal versus the Diversion! Ano na? Oh, abot ng Guardian pero may minion! May lumusot na minion pero wala silang pake! Si Keketot yung inuna nila! And TLPH will get the 2-0 sweep against the AP Bren! Another sweep ang ating natunghayan ngayong gabi.